Hello mga mamshi, tayo po ay magluluto ng healthy rice. Tayo po ay magsasaing ng rice, lalagyan natin ng malunggay. Ito pong malunggay is napaka-healthy. Madami ka pong pwedeng gagawin sa malunggay. Pwedeng kapag nagtinula ka ng manok, nagtinula ka ng isda, lalagyan mo ng malunggay. Napaka ganda ang malunggay talaga. Dahil itong malunggay, ito po yung lalo na sa mga bata, hindi tree. Sila na maraming mabilis dapuan benefits ng mga sakit-sakit. Hindi mabilis dapuan ng lagnat. Kaya kung may malunggay kayo dyan sa bakuran nyo, try niyo na rin mga mami. Maglalagay kayo ng malunggay kahit anong gulay na niluluto nyo, mga tinula. Lalagyan nyo talaga ng kahit konti lang na malunggay. Kasi maganda talaga ang resistensya ng malunggay. Napaka-healthy sa katawan, lalo na sa mga bata. Ayun po, pagkatapos nating hima-himayin talaga yan, kailangan mo talagang, bago mo i-blender, kailangan mo talagang hugasan ng maayos yung malunggay. Kasi dahon-dahon po yan siya. Pagkatapos, may mga dumadapo na mga alikabok, kaya kailangan mo talagang hugasan bago sa iluto. Ayun, nilalagay ko lang sa maliit ko na blender. Ayun, blender. Tapos nilalagyan ko lang ng kaunting tubig. Kasi yun na din tubig na yan, yun na din ang ginagamit ko panghalo doon sa pangsabaw doon sa rice. 3 baso lang yung sinaing ko. Kaya konti lang yung tubig ang nilalagay ko dyan. Para sakto-sakto lang sa 3 cups na rice. Bukod kasi sa maganda doon, maraming benefits sa katawan natin. Mabango din siya kapag inihalo mo sa rice. Ang maraming nagsasabi na kapag ang malunggay ihinalo doon sa rice, mapakla daw, mapait. Pero sa totoo lang mga mami, hindi mapakla, hindi mapait. Ang sarap. Ang sarap. Ewan lang, basta sa akin masarap siya. Dahil sanay na po ako. Tuwing nagluluto kasi ako ng mga tinulang isda, mga tinulang manok, ito talaga ang ginagamit ko panghalo sa sa gulay. Ayan, pagkatapos ng i-blender, ihalo na yan sa rice. Yung rice pala is siguro mga 7 beses kung hinuhugasan yan siya. Kasi kinukuha ko talaga, inaalis ko talaga yung katas niya. After kong inalis yung katas ng rice, na talagang yung tubig niya is malinaw na, nilagyan ko siya ng kaunting suka, na 1 kutsaritang suka lang ang nilalagay ko. Kaya kailangan talaga natin na kumain ng healthy. Habang bata pa tayo, kailangan nating mag-invest ng health natin. Kaya yun lang mga mami, luto na siya. Kailangan nating halukayin para mas lalong magmimix siya at magiging balanse ang lahat. So yun lang, pag nagluluto ka ng kanin, para ka na rin merong ulam kapag nilalagyan mo ng dahon ng malunggay. At saka nagluluto na rin pala ako dyan ng talong. Nilalagyan ko ng itlog at saka merong minced pork. Yun na ang pang-ulam. Yun na ang pang-ulam ko. Mahilig kasi ako sa mga gulay-gulay lang. Hindi ako mahilig sa mga karne. Kaya ang gusto ko talaga, palagi yung ulam ko is gulay. Meron mang karne, pero minsanan lang naglalagay ako ng kaunting karne. Pero hindi talaga araw-araw na nakain ako ng karne. Dahil ayaw ko sa karne. Ang gusto ko lang is mga gulay, sabaw, isda. Hindi rin, pero minsanan lang din sa isda. Dahil ang pinaka-the-best talaga para sa akin is gulay. Bukod sa mura na bibilhin, nakakatipid ka pa. Marami pang benepisyo sa katawan mo. Kaya yun lang mga mami, try nyo na din para sa mga anak nyo, para healthy yung mga kinakain nila. God bless everyone, and bye-bye.